Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, subukan naman natin ang BYD Seal 5 DMI Dynamic. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang BYD Seal 5 DMI Dynamic ay isang electric vehicle na may 1.5-liter high-efficiency generator. Ang motor power nito ay 179 PS at ang motor torque naman ay 316 Nm. Gumagamit ito ng BYD Blade battery na lithium iron phosphate at may battery capacity ito na 8.3 kWh. Ang driving range nito ay 50 km at ang combined range naman ay 1,175 km. Premium hybrid sedan na kayang tumakbo ng mahigit 1,100 kilometers at below 1 million pesos. Oh my God! Totoo ba to? Yup! Gwapo pa at kumpletos rekados. Yan ang BYD Seal 5 DMI. Malaki tong kotse. Mas malaki siya kaysa sa mga usual subcompact sedan. Malinis at classy ang design. May DRLs, projector LED yung ilaw, meron din siyang malaking grille na merong silver horizontal lines. Meron ding functional air vent sa sides. Ang haba! Pang-compact sedan yung size pero ang presyo, pang subcompact sedan. Gustong-gusto ko rin yung mga ilaw lalo na pag dito mo sa sides tignan. Sosyal na sosyal kasi yung itsura. Lalo na yung likod mukhang mamahalin. Mukhang fastback din yung shape ng sasakyan pero hindi naman talaga. Ang size ng gulong 225/60R16. Sexy back naman nito, may hips kasi sa sides. Malinis, ang ilaw nito magkadugtong magkabilaan. Meron pa siyang third brake light doon sa ibabaw. 4 yung parking sensors at may rear camera. Bago tayo tumuloy, ipapaalala ko lang sa inyo ha, ito yung entry level, ito yung pinakamura, ito yung dynamic. Pero tingnan yung maigi ha, ceiling pa lang yung materials na ginamit dito, hindi yung mahimulmol. Yung build quality, napakaganda. Sa ibabaw, may lalagyan ng shades. Dito sa unahan, ang infotainment system, saan ka nakakita ng entry level, 12.8 inches at rotating pa siya. Entry level yan. Ang instrument cluster, 8 inches din to, kompleto rin to ng mga information. So IDMI yung tech nito kaya wala siyang tachometer. Ang nandito, so merong dial dito na nakalagay, charge sa bandang ilalim, eco sa gitna, tas power. So depende na yun kung nag-charge ba yung makina through regenerative braking, kung nasa charge, or pag matipid ka mag-drive, nasa eco, or pagka naman talagang rumarat-rat ka, nasa power yan. So speaking more sa interior pa ha, yung dashboard, sobrang nakakagulat kasi soft touch material dito sa ibabaw, pati yung mga pintuan, soft touch materials. Yung gitnang part dito, merong mga silver na accents. Yung mga shapes ng aircon, regular lang naman, pero yung design kasi niya kakaiba, no? Parang may dalawang mahabang rectangle sa ibabaw at ilalim na chrome finish. Tapos yung gitnang part, meron ditong plastic lang naman siya, pero weaved kasi yung pattern. So parang ang social-social niyang tignan. Tuloy-tuloy yung mga weave na pattern na yun hanggang sa center console. So meron ditong dalawang cup holders, meron din ditong space na lalagyan ng phone sa top of the line. Siyempre may kakaiba pa rin naman yung top of the line, no? Meron siyang wireless charging, pero pareho silang merong Android Auto at Apple CarPlay nga pala ha. Wireless ha, wireless. Yung shifter natin hindi na yung ginaganon-ganon. Dial na lang to. So pag tinwist mo pa left, reverse. Pag tinwist mo pa right, drive. Tapos pagka magpa-park ka, pipindutin mo na lang sa ibabaw. Nandito rin yung engine start-stop button na ang ganda ng itsura. May start-stop sa gitna, pero yung paligid kasi niya parang may hologram. Ang ganda. May ibang controls din dito ng aircon, tsaka ng infotainment system, yung volume, drive modes, pati yung kung anong mode ng sasakyan yung gusto mo. Kasi meron dito EV, so electric vehicle, or HEV, hybrid electric vehicle. So pati yung traction control, meron din control dito. At saka yung hazard button nandito rin. Leather wrapped yung center armrest, meron din dito yung NFC, so pwede yung card na susi. Sa loob yung space, medyo mababaw, pero okay lang.
Yung mga upuan dito, champion kasi sobrang komportable. Tapos, kahit umaandar ka ng mabilis, nakahawak sa'yo, no? Medyo sweet siya kasi nakaakap. Ang materialis ng upuan, lahat to leather. Pero yung mga kulay kasi, no, medyo alanganin. So, yung gilid, parang black pero light black. Yung gitna, white pero parang off-white. Tapos yung mga pipings niya, parang blue pero alanganing blue na gray. Pero ang gandang tignan ha. Tapos meron ditong mga perforated na parts sa bandang gitna. Tapos yung mga gilid, hindi naman siya butas-butas. Sa ilalim ng center console, meron ding lalagyan. Tapos meron diyang dalawang USB, may lalagyan ng SD card at saka meron ding power supply. Ang manibela, leather wrap din. So, ganun din yung kulay niya, no? Parang light black. Yung mga stitchings niya, blue. Meron siyang cruise control sa left side, tsaka controls para sa infotainment sa right side. Ang space ko dito, katamtaman lang, no? Medyo malaki yung katawan ko, pero kasyang-kasya ako. Ang space ko nga sa ulo, 5 daliri. Elaine, check mo naman dyan sa likod. Dito sa loob, maluwag pa rin yung space. Kung si RM yung nakaupo dito, isang fist yung knee room niya, tapos 5 daliri naman yung headroom. Pero sa akin, 2 fist dito sa knee room, tapos halos 1 dangkal yung headroom. Sa gilid, merong hawakan, merong sabitan, merong bottle holder tsaka compartment, meron din tayong seat back pockets, isofix tethers, 3 3-point seat belt, merong airbag sa A, B at tsaka C pillars. At meron din tayong aircon vent sa gitna, 2 Type A USB chargers at meron pang maliit na compartment na pwede mong lagyan ng cellphone. In fairness, no, ang luwag ng space sa loob. Yun nga lang, medyo maliit yung entrada. Meron din siyang hiwalay na compartment na nakanet dito sa right side. Sa ilalim naman, meron siyang tire sealant tsaka compressor. Nandito na rin yung libreng charger na kasama niya. Tapos, kung kulang pa rin yung space para sa'yo, pwede mong itupi yung second row seats ng 60/40. Napakagandang sasakyan, no? Parang too good to be true. Pero tingnan natin, totoo ba talaga to? Sige na nga, let's go. Una kong napansin mga katandem, grabe, sobrang tahimik. Umaandar na tayo ngayon. Hoy, may auto, ano yun? Speed sensing door locks. So may speed sensing door locks, no? Pero sobrang tahimik. So ngayon, umaandar yung makina nito, no? Nasa eco tayo kasi syempre easy lang naman yung andar natin para lang masubukan dito. Pero ang tahimik niya kahit umaandar yung motor. So ngayon naka HEV mode tayo na eco mode. So yan, gamitin muna natin ng regular driving. So in regular driving, actually yung acceleration mo kahit naka-eco siya, parang regular car, hindi siya mabagal. Tingnan muna natin yung performance, di ako makatiis eh. So, eco mode to ha. Uy! Sabay yung uy eh. So, nakakatuwa mga katandem, no? Kasi, itong kotse na to, below 1 million. Ang performance nito, no? Hindi to pang 1 million. Mapapauwi ka kasi matulin talaga, no? Maganda yung performance in eco mode. So lilinawin ko lang, in eco mode muna tayo lahat. Ang steering nito malambot, madali siyang gamitin sa city kahit sa mga makikitid na daan kasi nga lambot-lambot ng steering. Pero sa turns, ay, putik, ganda. Ganda nung liko doon ah. Ganda ng liko niya. Uy. Iko to? Ang ganda, eco mo. Mag-enjoy ka sa pagdadrive nito. Siya. Ay, ganda. Siya. Squeak pa eh. So steering is very good, acceleration is very good. Yung braking, normal yung feel, no? Wala siya yung unang malakas na preno, na lumalas, hindi. Normal yung feel niya. Tapos yung transition sa regenerative braking at saka dun sa braking mo mismo, no? Hindi mo nararamdaman, parang 1 unit lang silang magpreno. So very good. Yung shifting, wala naman ako naramdaman na shifting. Seamless. Wala. Anong ginawa nila dito? Hindi ko alam bakit ganun. Ano ba yung magic na meron yung BYD na nakakapag-produce sila ng sobrang affordable vehicles pero hindi kakakapusin sa performance. Refined no? Refined. Oh, yung pa isa pa, napaka-refined nito.
Entry level ba to? So, ano lang, para alam nyo lang din, no? So, IDMI technology to. Meron nga tong engine para mag-charge ng baterya para magpaandar din ng sasakyan, ng electric motor. Meron tong electric vehicle range, no? Yung dynamic, itong ang gamit natin ngayon, ito yung entry level. So, 50 kilometers lang yung kaya niyang takbuhin ng full EV mode. So sa totoo lang sa 50 kilometers, kung 25 kilometers papunta ka ng office at 25 ka pabalik, pwede na. Hindi mo magagamit yung gasolina mo, puro kuryente lang yung gagamitin mo. Mas makakatipid ka. Pero just in case na sobra naman doon, no, pwede mo kuhanin yung top of the line na ilan nga ba yun? 100? 115 kilometers pag full EV mode. Oh, yun. So sobra-sobra na yun, 115 kilometers. Pero just in case na kulang pa rin yung 115 kilometers, no, hybrid pa rin to. Matipid pa rin to sa gasolina kahit gasolina na yung kailangan niyang gamitin para umandar yung sasakyan. At isa pa, wala tong range anxiety dahil nga kung may gas station, edi pwede ka. Pero kung pumunta ka sa mall na mayroong electric charging, edi pwede ka pa rin. O, diba? Charge mo. Ganun lang yun. Or gusto mong makatipid, pag wala nang charge yung battery mo, edi mag-charge ka sa bahay. Mas matipid ka pa rin kaysa sa gasolina. May V2L technology rin to, no? So ibig sabihin, hindi lang lahat ng kuryente papasok ng sasakyan. So pwede rin tong magbigay ng kuryente palabas ng sasakyan. So kunwari gusto mo magsaing, pwede kang magsaksak ng rice cooker. O ganon. For mga emergency situations, kunwari magkaroon ng disaster. So yung mga ibang electric vehicles kasi, meron din siyang V2L. Pero ang problema kasi, no, pagka full EV, limited talaga yung kuryente na nasa sasakyan mo. So pag naubos mo yon, deads na. Pero ang pinagkaiba kasi itong IDMI, so kahit maubos yung charge ng battery mo, basta may gasolina siya, aandar lang yung range extender niya para magkaroon ulit ng kuryente, kaya makakapagsaksa ka pa rin ng mas matagal. Correct. Niya. Pero yung premium lang yung meron nun itong entry level na dynamic wala. Isa pang maganda dito dahil nga IDMI, so matipid sa gasolina. Kaya yung isang full tank nito, no, sobrang layo, more than 1,000 kilometers yung kaya niyang takbuhin. So itong dynamic, 1,175 kilometers ang kaya niyang biyahihin. Pero yung premium, 1,240 kilometers. so imaginein mo na may performance na ganito pero ganun kalayo yung kaya niyang puntahan sa sobrang tipid niya sa gasolina. Kung gasolina nga yung gagamitin mo, ha. So ngayon, no, nandito naman tayo, i-try din natin yung ibang mode. So mag-normal naman tayo. Kasi kanina yung eco matuli na. Tingnan naman natin tong normal. Ready, set, go! Uy, Exciting! grabe, ang saya nito. Uy, teka! Parang nagta-tunnel vision ako ng konti. Seryoso, ang bilis. Normal mode nito. Kasi, kaya naman mabilis, no? Below 10 second car kasi to. Yung 0 to 100 nito, mga 7 lang. 7 seconds lang. So, 7.3 yung premium, tapos itong dynamic 7.9. 0.6 difference lang. so sub 10 second car kasi to. Kaya, kahit eco mode matulin, kahit normal mode matulin, may isa pa. Pero sport mode. Dito naman sa infotainment system, pareho silang may Android Auto, Apple CarPlay na wireless. Ang pinagkaiba na lang kasi nung premium at saka nitong dynamic, yung premium kasi 8 speaker system, dito sa dynamic 6 speaker system. Pero wag kayo ha, kasi kahit 6 speakers lang yan, napakaganda pa rin nung tunog. So what more yung 8 speakers, 'di ba? Sa aircon naman, itong dynamic naka auto climate, tapos yung premium naman naka dual climate control. Napansin ko rin kanina, no, habang nagmamaneho, syempre minamaneuver namin, umaatras ako, sobrang linaw nung reverse camera nitong dynamic. Yung premium naman, meron siyang 360 degree camera, tapos mas marami rin siyang parking sensors. Kasi dito, 4 yung parking sensor sa likod, tapos yung sa premium naman, nagdagdag pa sila ng 2 sa harap. Yung camera nito na 360, napakalinaw din. Ganda ng quality. Syempre, ang iniisip din ng mga ibang tao, no, nako, hybrid IDMI, nako, maintenance niyan, yari tayo. Mali kayo dyan. Ang usual PMS kasi, 'di ba, every 6 months or 5,000 kilometers. Pero itong Seal 5, no, once a year lang ang maintenance nito. So isang beses ka lang pupunta sa isang taon. Ang electric kasi, wala rin namang masyadong maintenance yan actually.
So yung mga EVs kasi walang maintenance, yung usual lang na yung mga brakes, yung mga coolant, na yung mga regular cars naman meron din naman nun. So ito, yun lang din yung i-check, yung pang regular cars. Ang maganda pa rin dito sa BYD, no? Ang may hawak kasi sa kanila Ayala. So yung dealer system mo, yung dealer support, sure yan kasi nga Ayala. Marami ring nagsasabi, no, yung mga EVs hindi daw safe yan. Pero ito kasing bagong technology ng BYD, no, yung blade battery na tinatawag. Kahit patusukin mo yan ng tako, hindi yan sasabog. Tinesting na nila yan at may video sila. Tapos, ginulungan pa nila ng truck. Pero okay pa rin yung baterya. So, ganun siya katibay. At saka ito paano, yung sinasabi kasi nung iba, yung battery niyan after 1 year, 2 years, wala na yan. Kasi ano na yan, yung bababa na yung ano, magde-degrade na yan, bababa na yung range. So theoretically, no, oo talaga, in time, bumababa ang range ng battery. Pero hindi naman ganun kagrabe. At isa pa, ito tandaan nyo. Sabi nila 1 year, 2 years, 3 years, wapakilas ka doon. Alam mo kung bakit? Kasi ang warranty ng battery ng BYD, 8 years. Kung humina man yung battery mo ng 70% pababa, ibalik mo lang sa BYD. BYD na yung mag-aayos ng baterya mo. So okay, di ba? Wala kang problema up to 8 years. Pero after 8 years naman, pare, sulit mo na yung sasakyan mo. Kung di mo pa man nasulit yun, kung araw-araw mo ginamit, ewan ko na lang. Ako naman mag-drive. Isang pinagkaiba rin nga pala ng premium at saka dynamic. Power adjust kasi yung upuan sa premium. Dito sa dynamic, manual pareho. So ito na yung icing on the cake, no? Naka-eco pa lang tayo at normal kanina. Pero para mas masaya, si Elaine naman ang pagmanehuhin natin. Sport mode mo naman yan. I-sport! Sport mode, okay. So ang gagawin lang natin, no, testingin lang natin kung gaano ba katulin talaga ang sport mode ng Seal 5. Are you ready? Ready? 3, 2, 1, go! Sige go! Oh my God! Ay, grabe! Wow! Performance car level to, seryoso. Katulin. Hoy! Sinong nagsabing hindi pwedeng mag-enjoy ang mga babae? Ang BYD Seal 5 DMI Dynamic ay nagkakahalaga ng 948,000 pesos. Ang premium naman ay 1,198,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa BYD Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Ano ngayon ang masasabi namin dito sa Seal 5? Subcompact car yung presyo. Pero yung size, compact car. So, isang class above na siya sa size pa lang. Sa tech, grabe. Kasi naka-wireless Android Auto, Apple CarPlay, yung screen mo umiikot pa, 12.8 inch. Diyos ko, laptop na yun, pare. Yung performance nito, napakatulin. Yung style dito sa loob, napakaganda. Premium, komportable, napakatahimik imaneho. Value for money, lahat makukuha mo. Performance nandito, tech nandito, luxury nandito, comfort nandito, Performance! So ano nangyari? Ano nangyari? Kung naghahanap ka ng sedan, isa lang masasabi sa'yo, i-test drive mo na to. Pumunta ka na sa pinakamalapit na BYD sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT,